Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1096 ng One Piece. Marami ang mangyayari dito kaya sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa full chapter, pure sa spoilers, ay wag mo kalimutan mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video at mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin? Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa mga nagmamakaawa ng mga alipin dahil yung slave hunt tournament ay magsisimula na. Halo-halo nga yung mga kawawang alipin. May mga lalaki, may mga babae, matanda, iba't ibang lahi. At meron ding mga bata na ang total nga nila ay 150. Sabi nga ng announcer na may 150 rare rabbits na kailangan huntingin ng mga celestial dragon. At hindi pa nga daw kasama dito yung mga super rare. At 13 nga daw yung mga to. Kada may mapapatay, itong mga siraulo na to ay 10,000 points ang makukuha. At kung mapapatay nga daw nila ng one hit ay may bonus pa na points. At kung sino nga daw ang mananalo, meron daw napaka-espesyal na premyo. Umiiyak at nagmamakaawa na yung mga alipin. Sinabi pa ng isa dito na sana nga daw magising na siya sa bangungot. Kahit nga ganon yung sitwasyon ay sinimulan na ng announcer na patakbuhin yung mga alipin para nga may makapagtago na. Dahil pagkaraan nga daw ng isang oras ay magsisimula na yung tournament at tumakbo na yung mga kawawang mga alipin. Dahil nga sa takot. 200 na celestial dragon ang mga kasali sa tournament na to at kasama pa nila ang ilan sa mga Holy Knight na pinakita na din dito ang ilan sa kanila. Meron ditong naka-gas mask at dalawang babae. Isa dito ay nakasombrero, kasama na nga dito si Saint Garling. Parang yung mga Holy Knights, meron silang nire-representa na family. Nakatangsin sa Navy HQ dahil nga dito kay Kong. Parang Fleet Admiral dito si Kong na mukhang may inuutos dito kay Garp. Pero si Garp nga ay nasa bakasyon na mukhang ayaw nga nitong sumunod at tinatanong nito kung bakit at para saan daw yung utos. Sabi naman ni Kong ay hindi nga daw niya pwedeng sabihin pero kailangan nga daw si Garp doon. Hindi nga daw klaro yung mga report dito nga kay Kong pero mukhang delikado daw at kung mangyayari yon ay disaster nga daw. Sabi naman ni Garp na tungkol nga daw yon sa field trip ng mga Celestial Dragon. Tama daw ba? Bakit naman daw mangingialam siya doon kung magkaroon ng problema? Sinabihan na daw ni Garp yung mga yon na babalikan nga daw sila ng mga pirata. Dahil nang gulo nga daw sila doon sa Hachinosu at kasalanan nga daw ng mga yon. Dahil binulabog daw nila yung bahay ng mga peste. Ano daw aasahan nila? Hindi daw pwedeng kukuhanin na lang nila basta-basta yung pinakaiingatan na kayamanan sa Hachinosu. Malamang daw nakukunin din daw ng mga yon kung ano yung nawala sa kanila. Sabi naman ni Kong na saan daw nalaman ni Garp yon. Sabi naman ni Garp na kailangan nga lang daw diba gawin ni Kong maglagay ng proteksyon sa mga buwisit na yon. Dahil nga daw sa kabululan nila. Pero bakit nga daw alalang-alala itong si Kong? Sabi naman ni Kong na yun nga daw meron daw silang di inaasahang nangyari. Dahil mukhang si Roger nga daw ay kikilos din. Pagkarinig ni Garp noon nataranta na ito at sinabi na ituro nga daw sa kanya yung daan. Papunta na siya. Kulit ni Garp. Gustong-gusto niya talagang huliin si Roger. Makikita nga natin dito yung Hachinosu at na-report na wala na doon yung Rocks Pirate dahil nakalayag na to. At sabi pa ng isang pirata ay malaking gulo at ito nga daw yung magpapagulat sa buong mundo kapag nangyari daw yun. At ito na, balik tayo sa God Valley. Nagsasalita nga si Ivankov dito dahil ngayon nga lang daw niya nakita na ganon kadami yung nakapaligid na barko sa isla. At kung makikita nga daw nila ay trap nga daw sila doon at wala nga daw makakaalis sa isla. Pinili daw ng mga Celestial Dragon yung lugar na yon para nga lang daw sa brutal na festival ng mga to dahil gusto nga daw nilang makuha yung natural resources at 10,000 daw na mga tao ang naging mga hunting rabbits para sa palaro. At ito na, nag-umpisa na yung tournament. Ang dami nang nangyayari. Pinapatay na ng mga Celestial Dragon yung mga alipin. Nakakaawa. Sabi pa ni Ivankov na sa loob nga daw ng 3 weeks ni isa walang makakasurvive. Akalain daw nila yon. Paano daw magiging patas yung mundo pag ganon? Nagsalita naman yung isang alipin na sabi nga daw ng mga Celestial Dragon papakawalan daw sila kapag nabuhay sila ng 3 weeks. Sabi naman ni Ivankov na naniwala naman daw sila doon dahil sa mga nagdaang mga tournament wala daw nakaligtas ni isa. At doon nga nagulat yung ibang mga alipin na bakit naman daw magsisinungaling yung mga yon sa kanila at bigyan sila ng pag-asa. Sabi nga ni Ivankov na sa pananaw daw ng mga Celestial Dragon walang magiging thrill kung yung mga papatay na mga ito ay sumuko na lang. Ang gusto ng mga ito ay tumakbo sila ng may pag-asa pa para mas maganda daw yung magiging habulan. Hindi nga daw sila mananalo kung makikipaglaro sila sa mga madadayang Celestial Dragon. Mag-focus na lang daw sila sa kung paano makakatakas. At makikita nga natin dito si Saint Garling na patuloy sa pagpatay sa mga alipin at nakakuha na nga ito ng mga points. Sinimulan na nila Ivankov yung pakay nila at dito na nga kinagat ng isa sa mga kasama nila yung posas ni Ivankov. Nakamukha nga ni Bartholomew. Humanga nga si Ivankov dito dahil napakalakas daw ng panga nito. Iba daw talaga yung lakas ng Shark Fishman. Natawa naman dito yung lalaki dahil pinuri siya ni Ivankov. Si Ginny naman ay nagsabi na yung mga premyo daw sa tournament
tournament ang magiging susi nila para makatakas. Dahil yung isa nga daw dito ay kasama sa mga pinakamalalakas na devil fruit na kung makakain daw nila ay pwede silang maging dragon. Di lang daw yan, kasama din daw dito ang Popo fruit na kaya kang papuntahin kung saan mang isla. Sabi nga ni Ivankov na kapag nakakain daw sila ng isa sa mga yon ay makakatakas sila sa impyerno na yon at sa mga marines. Iilan lang daw sila pero kakayanin daw nila yon. Sabi naman ng isang alipin ay paano daw mangyayari yon dahil yung mga premyo ay nasa mismong gitna ng tournament. Sumagot naman si Genie na napakagaling nga daw niyang magnakaw at isang wiretapper din daw siya. At 2 weeks na nga daw ang dumaan, kinalat na daw nito sa buong mundo yung impormasyon tungkol nga daw sa tournament. At malamang daw na merong mga makakarinig sa impormasyon na yon na yung plano daw nila ay kailangan ng mga panggulo na gagala sa isla. Pagkasabi nun ay biglang nagsalita si Kuma na tutulong nga daw siya. Yung laki nga daw niya at yung lakas niya ay tinulungan siya para makasurvive ng matagal. At ayaw nga daw niya na may makita siyang mamatay sa kanila. At biglang sumigaw si Ivankov dito na magaling daw si Kuma. At ayaw nga din daw niya na may mamatay sa kanila dahil aalis daw silang lahat sa God Valley. Ilang saglit lang may mga sumabog na sa di kalayuan. At nagulat yung mga marines dahil nakita nila yung Jolly Roger ng Rocks Pirate. Nataranta na yung iba dito dahil bakit daw andon yung Rocks Pirate? Ano daw yung habol nito sa isla? At ayun nga, sinagasaan ng Rocks Pirate yung mga barko ng marines at plano na nitong dumaong sa isla. At eto na, makikita natin yung buong crew ng Rocks Pirate. Ang ganda ng lineup nila dito. Andito sila Whitebeard, si Miss Bakin, si Big Mom, si Shiki, si Kaido, si Captain Jan, si Gloriosa, si Wang Shi, at syempre si Sebek. Pero hindi pa din kita kung anong itsura nitong lintik na to. Pero napakalupit ng eksena na to. Kita na din natin yung itsura nila Wang Shi at ni Captain Jan. Hindi na nga mapakali yung mga marines dahil nakadaong na yung Rocks Pirates. At hindi lang yan, iba't ibang mga pirata yung mga dumating sa God Valley at kung saan-saan nga daw ito sumusulpot. Nagtaka na yung mga marines dahil paano daw nalaman ng mga yon yung tournament sikreto daw yun. At nireport din ng isang marine na yung west coast daw ng God Valley ay napakadelikado daw dahil andon nga daw yung Roger Pirates. Naku po, eto na. Makikita din natin yung crew ni Roger at syempre napakabata pa ng itsura ni Roger dito. Wala pa siyang balbas at suot niya pa yung straw hat. Sabi ni Roger na sa wakas daw hindi nga daw nito alam kung anong pagtitiis ang ginawa ni Roger sa mga nagdaang taon. At mukhang kausap na nito si Saint Garling dahil nga pasugod na sila Roger. Si Saint Garling naman ay pinaghanda na yung buong God's Knight dahil kailangan nilang protektahan yung mga Celestial Dragon. Nagkakagulo na nga sa isla at pati yung mga ilan sa alipin ay nagtataka na kung ano na ang nangyayari. Yung ilan sa mga marines naman na nasa isla ay nawala na din ng pag-asa dahil magkakasabay ngang sumugod sila Sebek at si Roger. Pero may biglang ang dumating. Ito na nga si Garp. Sinabi nga nito na ituro nga daw sa kanya kung nasan si Roger. Na mukhang kasama nito ang ilan sa mga Vice Admirals at syempre andito si Bogart. Napakatindi nito dahil nasa prime pa si Garp at napakalakas nito. Naghiyawan naman yung mga marines dahil ando na si Garp. Sa kabilang banda naman ay andito sila Ivankov at Kuma na sinamantala yung mga nangyayaring gulo at nakuha na nila yung mga devil fruit. Balak na ngang kainin ng dalawa yung mga devil fruit nang biglang dumating si Big Mom at sinakal si Ivankov. Kinuha nga din ito yung devil fruit na ito nga yung kay Kaido. Muntika na daw sabi ni Big Mom at ibigay na nga din daw nito yung hawak ni Kuma. Pero pinigilan siya ni Ivankov at sinabi nito kay Kuma na kainin na nito yung devil fruit. Wag na daw to maghintay pa. Maliligtas nga daw ni Kuma lahat ng andon. At kung kahit isa lang daw yung mailigtas nila, napakalaking panalo na daw nun para sa kanila. Nang makain na ni Kuma yung devil fruit ay bigla naman siyang inatake nitong si Saturn. Nakilala nga nito si Kuma at sinabi nito na dalawa lang daw ang kahinat na nito. Mabuhay bilang alipin o mamatay. Wala daw tong pagpipilian. Importanteng tao daw ba si Saturn? Tanong ni Kuma. Napasabi na lang si Kuma na hindi daw niya maintindihan bakit may importante at hindi na nabubuhay. Kung nabuhay nga daw siya na isang alipin ay bakit pa nabuhay kung ganun lang? At kung meron daw siya ngayong kapangyarihan ay gagamitin daw niya yon sa pagliligtas ng mga tao hanggang sa makakaya niya. Kagaya nga daw ni Nika. At nagdilim nga yung paningin ni Saturn na sinabi nito na kaya nga daw dapat yung lahi nitong si Kuma ay burahin. At sa sandali na yon ay mukhang nagkaharap na si Roger at si Sebek at naglaban na. Dito na din nakat yung scene. Grabe, ang daming nangyari pero sayang di natin nakita yung laban nila Roger at Sebek. At napunta tayo sa Sorbet Kingdom kung nasan sila Ivankov, Kuma at si Genie. Pinagkakwentuhan nga nila yung nangyari sa God Valley. Si Kuma nga dito ay nagdadasal at tinanong ito ni Ivankov kung hanggang kailan nito gagawin yon. Sabi ni Kuma na nagdadasal siya dahil dapat mas marami pa siyang nailigtas doon. Sabi naman ni Ivankov ay hayaan na daw niya dahil marami naman din daw siyang nailigtas. 500 nga daw yon. Pinuri din ni Genie si Kuma dahil ang galing daw nito at nagpasalamat kay Kuma. Itong si Genie. Sabi naman ni Ivankov na yung kamay daw ni Kuma ay isang biyaya sa mga taong nagkaroon
miyembro ng kalayaan. At tinawag pa nito na Hands of Liberation, yung kamay ni Kuma. At tiningnan nga ni Kuma yung kamay niya na tinawag niya din na Hands of Liberation. Yun nga, umalis si Ivankov dahil gusto nga nito na maglakbay sa dagat. Ang magkasama na lang ngayon ay si Kuma at si Genie. Nabuhay yung dalawa sa pagkolekta ng mga kahoy na mukhang binebenta nila sa bayan para makakain. At ginamit ni Kuma yung powers niya para makatulong sa mga nangangailangan. Nakakain na din yung dalawa ng mga masasarap at nabusog din sila. Sa unang pagkakataon, at dito na nga natuwa si Genie dahil first time nilang maranasan yon na mabusog at makalaya. End of the chapter. Okay, ang ganda ng chapter at ang daming nangyari. Bitin man pero nakita natin yung crew ng Rax Pirate, kung ano itsura nila nun. Medyo nakita din natin si Sebek, andito sila Garp nung bata-bata pa, yung ibang miyembro ng God's Knight, na makikita din natin yan sa mga paparating na chapter, at syempre yung Roger Pirates. At nakita din natin yung batang version ni Roger. Ang dami pa sanang mangyayari sa God Valley pero okay na din yan dahil marami tayong nalaman at sana ay makita natin sa mga paparating na chapter yung laban nila Sebek at Roger. Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!